Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Sige po sa umpisa ng ating gawain para sa ating Panginoon. Awilan po natin siya. Tihanda ang ating puso't isipan. Banal muna. Amen. Amen and amen. Sabay-sabay po natin basahin ang ating scripture sa Psalms 100. Ang sabi dito, shout for joy to the Lord, all the earth. Verse 2, worship the Lord with gladness, come before Him with joyful song. Amen! Jesus sa buhay ko! Taas ang pagmamahal
pagsamba Panginoon.
nagpapasalamat sa iyong biyaya sa aming buhay, sa isang malayang pagpupuri, sa isang malayang pagsamba. Salamat, Lord, sapagkat nilikha mo kami upang patuloy ka namin paglingkuran, upang patuloy pong ihayag sa aming buhay ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa pamamagitan ng pagsambit ng aming mga labi ng mga papuring awitin. Ninulbalhati po namin ang iyong pong dakilang pangalan sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, kalakip ng pagsamba po ito, ay amin naman po pararangalan at itataas ang iyong pangalan sa pamamagitan ng mga pasasalamat namin po, Lord. Itataas sa umaga po ito. Manal na Diyos, maraming salamat sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang buhay. Itinadalangin ko po kung paano mo po sila sinamahan ng mga nakaraang taon ng kanilang buhay. Ay muli, pagpalain mo sila, Panginoon. Muli mo po silang samahan, muli mo po silang pangunahan. Ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan ay patuloy, Lord, na mahayag po sa kanila. Idinadalangin ko po ang iyong kapangyarihan, patuloy na kumilos at patuloy na palaguin ang kanilang pananampalataya. Sa umaga pong ito, Lord, maraming pong salamat sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang pong anibersaryo. Kung meron man po, patuloy mo pong patatagin ang kanilang pagsasama. Lord, sa kabila ng hamon, ng panahon, mga pagsubok, o maaaring mga obstacle na kanilang napapagdaanan, ang bigis ng pag-ibig mo po ay manatili at ikaw po ang maging sentro ng kanilang relasyon. At dalangin ko, Lord, sa kabila ng mga challenges sa kanilang buhay ay mas lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa, mas lalo pang maging matatag ang kanilang pagsasama. Patuloy mo po silang pangunahan at pagpalain sa kanilang buhay. Kaya hindi po, Panginoon, salamat sa mga panalangin na aming inilalangin na binigyan mo po ng katugunan. Lord, patuloy na nagpapasalamat po kami sa mga bagay na ginagawa mo po sa aming buhay, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagkalinga po sa amin, sa iyong pagsama, na kung saan, Panginoon, tunay na ikaw ang Diyos na aming kalinga sa bawat araw. Lord, sa umaga po ito, kalakip ng mga pasasalamat ay ang mga kahilingan na aming pong itinataas sa umaga po ito. Kung meron man pong kahilingan patungkol sa kanilang personal na buhay, dalangin ko po, Lord, patuloy mo pong patatagin ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang relasyon po sa iyo ay patuloy nilang maalagaan. Idinadalangin ko po, Lord, na ang buhay po nila ay ilagak po sa iyo sa paglilingkod, sapagkat yun po ang nararapat. Ikaw po ang maging pangunahin dahil ikaw ang Panginoon, ikaw ang Hari, ikaw ang Diyos na dapat, Lord, unang-unang pinaglilingkuran at first priority po namin sa aming pong buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na sa puso ng bawat isa, ikaw ang maging sentro at ikaw po, Lord, ang paglingkuran po namin sa bawat araw upang ang biyaya na aming kailangan ay yung idaragdag na lang po sa amin gaya ng iyong pangako sa iyong salita. Idinadalangin ko po, Panginoon, patuloy na maging malago at mabunga ang pananampalataya ng aking mga kapatid. Sa umaga pong ito, idinadalangin ko po ng bawat isa ay bigyan mo po ng kauhawan sa iyo po mga salita. Sa araw-araw ng pag-aaral, pagdi-devotion, Panginoon, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita na kailangan po namin malaman. Kailangan po namin aralin. Kailangan po namin pagbulay-bulayan sapagkat sa iyong mga salita ay nahahayag ang iyong katangian, ang iyong kapangyarihan, ang iyong plano, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan. Dalangin ko po, Panginoon, sa aming buhay, ikaw ang patuloy na kumilos. Sa umaga po ito, kung meron man pong kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, ikaw po ang Diyos na magpuno sa anumang pangangailangan ng aking mga kapatid. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang mga trabaho. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang hanap buhay. Pagpalain mo po ang kanilang pinagkakakitaan. Subalit, Panginoon, huwag mo pong hayaan na ang kanilang pinagkakakitaan
ay maging Panginoon ng kanilang buhay. Kundi Panginoon, Ikaw ang nagkaloob po nito. At ang mga bagay na ito ay binigay mo lamang. Ikaw, Panginoon, ang kanilang Diyos at Ikaw ang unahin sa lahat ng bagay. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga problema, sino man na nakakaranas ng mga suliranin, mga pagsubok, dumadalangin po ko na palakasin mo po sila at patuloy na bigyan, Lord, ng iyong kalinga. Samahan mo po sila at patuloy na magbigay lakas po sa kanila ang iyong pong mga pangako, ang iyong mga salita na siyang aming sandigan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mahihirap na sitwasyon, ang mga salita mo po'y mananatiling matatag. Katulad, Lord, ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, na dumaan ang bagyo, ang malakas na hangin, ngunit nanatiling nakatayo. Ang tinutukoy po dito, Panginoon, ay ang nananatili po sa iyo, nananatili sa iyong salita at nagsasagawa po nito, ay tunay na makakaranas, Lord, ng katatagan. At sa panahon ng pagsubok, ang tanging salita mo lamang po ang aming sandigan na aming dapat panghawakan. At ikaw ang Diyos na tutulong po sa amin upang mapagtagumpayan, ma-overcome, Lord, ang anumang mga bagay, mga suliranin o pagsubok na dumaraan. Sa umaga po ito, kung meron man pong kahilingan patungkol sa karamdaman, sino man po sa aming mga kapatid ang nakakaranas ng karamdaman, dumadalangin po ako, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na magbigay ng kagalingan po sa kanila. Hipuin mo po sila at sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ang kagalingan iparanas po sa kanila. Sa umaga po ito, patuloy po akong lumalapit po sa iyo, Panginoon, at itinataas ko po sa iyo ang aking mga kamanggagawa na nakakaranas ng karamdaman. Dumadalangin po ako, Panginoon, na abutin mo po sila. Dumadalangin po ako, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ay kumilos po sa kanila. Ikaw ang Diyos na patuloy na magbigay ng kagalingan. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ang karamdaman ay aming pong sinasaway. At dumadalangin po kami ng kagalingan sa aking mga manggagawang may karamdaman. Sa umaga po ito, ihanda mo po ang aming puso upang sa aming pag-aaral, ang iyong salita ay patuloy na kumilos at magbigay po ng kalakasan po sa amin, direksyon sa aming buhay, at Lord, prinsipyo na aming susundin sa aming pamumuhay upang mapagpala kami. Lord, sa umaga po ito, maraming po salamat at ibinabalik po namin sa lahat ng papuri pagdulhati. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aking sama at manalangin. Amen. Amen. At para naman po sa ating mga announcements, IRM Sunday Studio Worship Service every Sunday po ito at 2 p.m. For our midweek service po and prayer meeting, ito po ay tuwing Thursday at iniimbita po natin mga kapatiran na umattend upang magsama-samang manalangin sa ating Panginoon. Speaker po natin ang Brother Reynan Losada, ang ating pong worship leader, Brother John Kirch, ang ating pong usher, Brother Boy Adriano, ang ating testimony, Sister Laorne Acosta. Yan. Iset po natin ang ating mga prayer requests sa ating group chat para makipag-pray po natin ito. Kung kayo po naka-add sa ating family GC, send nyo po doon. Para sa darating na prayer meeting, midweek service, maipanalangin po natin. Para naman po sa darating na Sunday service, November 17 po, ang ating pong speaker, Sister Elaine Dimasakat, ang ating worship leader, Brother John Kirch, tithes and offering, encouragement po, Sister Jasmine Bourbon, ang ating usher, Brother Albert Jacinto. Para naman po sa ating flower sponsor, Sister Bella Casanova.
IRM Ministries Montalban ay the community mission. Ito po ay every Saturday at 8 a.m. po ito. At to be announced po sa GC. Sa mga GC at ini-invite po ang lahat ng kapisano na supportahan po ang ating AITA. Kung kayo po AITA community mission, kung kayo po ay available ng Saturday or minsan natatapat po ito ng Friday, mag-reach out po tayo sa ating CE head at sa ating mga CE teachers and assistants. Rise Up! Ito po ay gawain ng YWAM NCR1 Worship Night sa 2024 sa November 16, Saturday at 6 p.m. to 9 p.m. Iniimbitahan po lahat ng kabataan. Ito po ay gaganapin sa Tanyong and kindly approach po ang ating youth leader po, ang Kuya Jan, ang ating lahat po nakikita ng kabataan, si Ate Jasmine, ayan, si Kuya Michael. I-approach po natin sila para sa darating na Worship Night Rise Up. Samba Summit 2024, ito po ay sa November 30. Ang registration po ay cut-off na. Pero ito po ay ginaganap yearly. Ito po ay gaganapin sa Cathedral. Maraming salamat po at palakpakan po natin ang buhay ng flower sponsor ng ating brother boy, Adrian. At maraming salamat po sa Panginoon sa natapos nating gawain sulong night. Ito po ay gawain ng intercessory. Ika nga, hindi ka lang basta nagpipray, nag-i-intercede ka, pumapagigna ka. So mga kapatid, muli iniimbitahan natin kayo po every Thursday, 7 p.m. dito po sa ating church, sa sama-samang pananalangin. Sige na po, gano'n naman. Tayo po'y mag-i-intercede, mamamagitan dahil sa panahon ngayon sa ating church, mas kailangan natin ng maikting panalangin sa bawat isa. At sa pasimula ng ating God's message, yan na po natin ating mga Bible, notes, at ating mga puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon na dadalhin ng ating Reverend Emmanuel F. Castro. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay natin, Kristo. Okay, good morning po sa atin. Sirama na to. Ilapag na lang dito. Okay, salamat po sa Panginoon. Asan po ba si Pastor? Pwede ba makitawag po muna? Kasi naghang yung makitawag lang sandali. Naghang kasi yung copy ko. Okay, so maraming salamat po sa Panginoon. Bakit na po? Maraming salamat po sa Panginoon sa naging gawain po mahapon sa sulong. Ayan, so ang ating pong church, ang naging tagapanguna sa praise and worship na ginanap po doon po sa Dako ng Malanday. So marami pong dumalo ng mga churches po natin. Yun po ay sa ating distrito kasi dati po yung sulong na ginagawa ay nagko-combine po yung tatlong district, District 1, District 2, District 3. Ayaw ko lang. So yun po, at salamat sa Panginoon sa matagumpay na gawain. So yun, tinalakay po doon yung prayer and fasting. Na mahalaga na ginagawa po ng bawat church, ginagawa ng individual na mananampalataya. Okay na? Okay. So, salamat doon sa natapos na gawain. Yan. Kaso yung gawain po ay hindi po pwedeng magbaon kasi mayroon fasting po siya. Ayan. Buti na lang kasi sinabihan ko na pakainin muna yung mga bata dito. Dahil po yung mga nagtamborin po natin. Ayan. Palakpakan nga natin yung mga bago natin. Mga nagtatamborin. Ayan. Magaling po ba sila? Ayun, magaling daw. Praise the Lord, sa talento na pinagkaloob ng Panginoon. Ayan. Nga lang, ang kinain po namin pagkatapos po nun, sopas. So, paghatid ko sa kanila, pagbaba nung, ang pangalan nito, ay, medyo chabi-chabi. Alam nang hihina.
sa ano. Sabi niya maglakad. Sabi ko sa isip ko, siguro gutom. Ayan, nagutom ka ba kahapon? Ayan, nagutom yata siya. Lupay-pay. Kala ko nga matutom, ba't tinatawag kita kahapon eh? Doon ako sa loob ng sasakyan. Sa bagay, di mo ako maririnig, nasa kabila ka kasi. Sabi ko, Marika, pinapahatid ko sa ano, baka mamaya makabuwal eh. Kaya yun lang naman yun. Yan. So, naalala ko sana binigyan pala natin ng ng pagkain tong mga to. Sa susunod, babawi tayo, guys. Okay, so salamat. Ano daw? Oo, yun pala. Gusto kasi nila mag-river back kahapon. Pero sige, tutuloy natin yon. Okay, gusto nyo, wala na tayong gawain. Pupunta na tayo river back. Okay, so salamat sa natapos na gawain at yun, yung pagpapractice na ginagawa ng ating music team. So, practice lang lagi, no? Yung mga musician, yung lagi kong binibilid na kasi ang pagyayamanin natin, yung gawain po natin. Amen. Yung mga personal na talent, hindi po yun mag-i-improve kapag hindi nyo hinahasa. So, huwag kang panty lagi na alam ko na yan. Mastery is the key. Kailangan laging nag-aaral, masipag tayong mag-aaral. Para po sa kapurihan ng Panginoon. Kasi ginagawa po natin lahat sa ating Panginoon. So salamat sa matagumpay na naging gaagawain po kahapon at nakapasyal din po, nakadalaw din po si Bishop po, Nemi Martin. Okay, so kumusta naman po yung buhay po natin? So marami pong bagay na kung titignan po natin, talagang nakakapagod. Tama po ba? Dami natin gustong gawin, pero parang kulang yung katawan natin para gawin yung mga bagay. At minsan yung gusto mong gawin, parang hindi nagtutugma doon sa gusto mong gawin, sa nangyayari. Tama po ba? So may mga ganun, no? Kaya nagkakaroon tayo ng mga pagkadismaya sa buhay at iba't ibang pangyayari. Parang ang nangyayari tuloy sa buhay natin, parang nabubuhay na lang natin, parang anything goes na lang. Hindi po ganon. Amen. Hello? Hindi yata. Parang pos-pos yung boses ko Pwede ba kayo medyo malamig kasi ito eh. Medyo mainit-init ng konti. Ayan, pasensya na po, no? Meron lang kung hindi naman ganun kaano yung upo ko, pero nararamdaman ko rito yung parang may flemang Opo. So parang kaya hindi ako makapag-back up kahapon eh. So yun po, no, yung ating mga nararanasan ay ilabaga parang nawawalan tayo ng pag-asa. Okay. So nakalulungkot po yung ganong sitwasyon sa buhay po natin. Parang ang lahat ng bagay ay nakakapagod na. Di ba? So parang gagawin mo na lang, routine na lang yung buhay mo, parang hindi ka na makaalis sa ganitong sistema. Paulit-ulit na lang, ganito na lang yung pangyayari. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo nilagay ng Diyos sa isang sistema na iikot-ikot lang yung buhay po natin. Amen? Ang buhay po natin ay mayroong direksyon. Pwede ba pakibawas yung Twitter nito? Alam mo ba, Pitin? Bawas lang. Hello? Parang ganun pa rin. Yan, lagay mo na lang ng echo. Dagdagan mo konti. Yan, okay na yan. Tapos, dagdagan mo ng bass. Hello. Ako na lang. Hello. Sound check. Hey, sound check. Hello. Yan. Na pagka titimplahin nyo, kailangan balanse. Para maganda yung ng mic. Okay. So, saan na po ba ako? Ayun, nandito na pala yung tubig. Madali lang po na andun tayo sa sitwasyon na parang paikot-ikot na lang, pero hindi po ganon ang plano ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin.
At hindi tayo nilagay ng Diyos para ikulong sa isang sitwasyon na iikot-ikot lang tayo. Ano ho? Hindi po ganun ang buhay. May direksyon ang buhay. Merong gustong marating. No? May gusto ang Diyos na marating ang buhay po natin. Amen. Hindi lang tayo mananatili sa ganun. Pero yung nakikita kasi natin sitwasyon, yung nakakapagod. Ano po? Kaya sa umaga po ito, tayo po ay mag-aral. Basahin po natin yung ating talata sa ating mag-aaral sa umaga po ito. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 3. Okay, sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 3, sabi niya po rito, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Lord, sa umaga po ito, pagpalain mo po kami na ang iyong mga salita ay patuloy po namin maunawaan sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Kami po ay nagpapalinis sa iyo, Panginoong Hesus, sa iyong banal na dugo. Dalisayin mo po ang aming puso, aming isip, ang aming pagkatao. Kung meron mo po kaming pagkukulang, pagkakamali o kasalanan, patawarin mo po kami, Panginoon, at gawin mo po kami karapat-dapat sa umaga po ito sa aming pong pagsamba. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong umupo. Okay. So, tingnan po natin yung mga picture po rito. Kami pinalagay akong mga JPEG na letrato o picture po. Pakiclick nga po. Okay, ganito na po ba yung nararanasan niyo po? Sabi nga ni Pastor, parang hawig ko daw po eh. Okay, si Pastor yan. Ano, makulay ng ano ko, nag-light lang. Ayan, pag nagkakami si Pastor, ganyan. Okay, so, ano yung tsura niya? Hindi na nakapagsuklay eh, no? Okay, mukhang frustrated, mukhang stress, mukhang pagod. Diba? Kasi, wala akong nakitang taong stress, frustrated at pagod na maganda itsura. Ano? Eh, kahit sigurado, yung itsura mo, windang eh. Ano? Oh, mga bata, titignan niya, sabi si Pastor pala yan, no? Pag nagkakape. Okay. Tapos ito naman, babawi naman ako, meron pang isa. Okay, sino yan? Sino ba partner ni Pastor? Sino ba partner ni Pastor? Sabi ko sa kanya, ma, tama-tama, malaking mata nito. Okay. So, biruin nyo, matutulog na lang, no? Talagang hindi pa makatulog, stress, marami pang iniisip. Alam nyo, yung mga bagay kasi iniisip natin, kapag may mga bagay na hindi natutupad o nangyayari, frustrate po talaga tayo. Tapos, parang nakukulong tayo sa isang sitwasyon na hindi natin alam yung gagawin natin. It affects yung ating pong personality. Kasi doon nagiging maiinitin yung ulo, bugnutin, konting kibot lang ay tawag dito, pwedeng magalit. Okay. So yun daw po ay isang sign ng stress ng tao kahit hindi niya alam. Ano po? So, ito yung mga dahilan bakit makikita natin yung buhay ng tao ay talagang napakahirap pag ganito yung nararanasan mo. Tama po ba? Napakahirap. Parang gusto mo na lang na tsugiin ka na lang. Ano po? Naalala ko yung mga Israelita noong panahon na sila po ay nasakop ng Babylonian Empire kasi napakahabang panahon po yun eh. Umabot ng 70 years. In captivity po sila sa Babylonia. Okay. So alam niyo po, araw-araw, sobrang hirap nung nararanasan nila kasi nagtatrabaho po sila araw-araw at matutulog lang sila
pag-isip nila, trabaho na lang. At iniisip nila, ang tanging paraan na lang na naisip nila, na sana mamatay na sila para makalaya o makaalis doon sa ganong hirap. Naisip mo na rin ba yun? Sometimes, di ba? Sa totoo lang, totoo yun eh. Kahit hindi natin aminin, in the back of our mind na mas maganda pang matapos na lang yung buhay na to para makawala na ako sa ganitong sitwasyon. Iba-iba po yung sitwasyon po natin. Tama? Iba-iba yung karanasan. Iba-iba yung mga sitwasyon ng buhay. Pero, lahat po tayo pwedeng makaranas ng stress, pwedeng makaranas ng frustration, pwedeng makaranas ng kawalan ng pag-asa. Kaya sa umaga po ito, yung binanggit na talata, na sabi niya, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Kasi gusto natin yung ginagawa natin may bunga. Tama po ba? Okay, hindi lang bungang araw. No? Kung hindi may bunga talaga, may nangyayari. Pag sinabing bunga, merong nangyayari sa ginagawa natin. Pag nagsikap tayo, gusto natin, may mangyari. May makita tayong outcome. Pag wala tayong nakikitang outcome, parang napuprostrate tayo. Hindi parang napuprostrate ka talaga. Ano? So, ito po yung ating titignan sa umaga po ito. Ano ba natin to iiwasan? Ano ba yung mga dapat natin gawin? Ano ba yung tamang dapat pamamaraan sa ating pamumuhay para hindi tayo ma-stress? Ano ho? So, ang ating pag-aaral po, pinabagatan po natin, pakiclick nga po. Pakibasa nga po. Tagumpay ko'y ikaw. So, yung ikaw po dyan, yan po si Lord. Amen. Kasi yung talatang sinabi dito na ating binasa, itiwala mo kay Yahweh daw. Okay. So kung titignan po natin, ang pagtitiwala, kung titignan natin, ay hindi natin basta-basta ibinibigay ang kung kani-kanino. Tama po ba? Ikaw ba nakita mo lang ngayon? Di ba? Kumatok sa pinto nyo. Ay, sabi niya gano'n, pwede ka ba mag-invest sa ano ko? Mag-invest ka ng ano? Ng 5,000, kikita ka ng malaki. Diba? Daming ano ngayon eh. Scam. Ano po? Maraming scam. Okay, ikaw ba magtitiwala ka agad? Ngayon mo lang nakita yung tao, magtitiwala ka ba agad? Hindi, di ba? Minsan nga, tagal mo lang kasama, di mo pa mapagtiwalaan eh. Di ba yung pakayang nakita mo lang ngayon? So, napakahirap magtiwala. At yung pagtitiwala ay napakahalaga. Ano? Kaya nga kung titingnan po natin dito sa ating binasang talata, ang tinutukoy dito na dapat mong pagtiwalaan ng lahat ng iyong gagawin ay sino daw po? Si Yahweh. So yun yung ating titignan sa umaga po ito. Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin para doon sa ating pagtatagumpay? Okay. So unang bahagi po ng ating pag-aaralan, number 1 is makibasa nga po. Lahat ng iyong mga balak ay sa Diyos lamang dapat ilagak. Okay, lahat ng iyong mga balak ay sa Diyos lamang dapat ilagak. Lahat daw ng plano mo, kailangang ibibigay mo kay Lord, ilalagak mo. Alam mo? So, yan po ibig sabihin yan. Sabi niya dito, bakit natin kailangang pagtiwalaan? Click niya. Bakit natin kailangan pagtiwalaan ng Diyos para magtagumpay? Okay. Letter A, sabi niya dyan, sapagkat hindi sapat ang ating lakas at kakayahan. Okay. Sabi niya dyan sa Zacarias, yan, ano? Zacarias 4:6. Ano po sabi? Pakibasa nga po. Sinabi sa akin ng anghel ang pinagsabi niya. Ang tagumpay ay di makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa ating tulong lamang. Okay, sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh. Ano sabi? Ang tagumpay ay di makakamit sa pamamagitan ng lakas. Pag sinabi sa pamamagitan ng lakas, lakas ng tao. Sarili nating kalakasan, sarili nating alam. Hindi daw tayo magtatagumpay. Kundi, ang sabi niya dyan, o sa kapangyarihan, kundi sa
aking tulong lamang. So alam niyo yung eksena dyan, nung sinabi yan yung panahon na nire-rebuild yung templo. Itinatayo muli yung templo. Ano ho? Sa panahon na nasa ganun silang sitwasyon, di maganda. Pero itong Zacarias, no? Yung mensahe na ibigay doon na itatayo muli yung templo. At kung titingnan po natin, imposibleng maitayo sa panahon na yon. Kasi bakit? Kasi hindi maganda yung kalagayan nila eh. At the same time, meron din sila mga kalaban. Ano po? Kaya, sinabi dyan ni Yahweh na hindi mo magagawa yan sa sarili mong paraan. Kundi, at sa kapangyarihan, kundi sa tulong mo lamang. Okay. So ano ba yung kakayanan ni Yahweh? Ano ba yung kakayanan ng Diyos? Pagdating po sa tulong po sa ating pong buhay. Una, alamin po natin, sino ba yung may likha sa atin? Si Yahweh o ang Diyos. Di ba? Ang Diyos ang may likha sa atin. Okay. Nung nilikha niya tayo, basta niya lang ba tayo ginawa? Parang sinabi niya, ay, nilikha. Naiinip ako. Nilikha nga ako ng tao. Parang yung ano lang, no? Yung, alam niyo yung clay na ano, dinampot lang ng bata. Yung laruan na clay, ano ba tawag doon? May kulay-kulay yun eh. Bibili na. O yun, tapos mag-form ka ng ano, di ba? Eh, nainip ako. Buwa nga ako ng lupa. Gagawa akong tao. Wala akong paglibangan. Ganun ba yung sinabi ng Diyos? Hindi. Kasi ang paglikha ng Diyos sa atin is very special. Hello? Si Lord nung lumikha, di ba? Sa Genesis, pag nag-create siya, in word lang, magkaroon ng ganito. Magkaroon ng mga hayop na lumilipad. Magkaroon ng mga hayop sa lupa. Magkaroon ng isda sa dagat. Sinasabi niya lang. Pero nilikha yung tao, paano niya nilikha? Sabi niya, magkaroon ng tao. Hindi. Nag-effort si Lord. Di ba? Gumawa ng lupa. Di ba? Okay, pinorm yung tao. Tapos pagka-form niya, ano nangyari? Sinabi niya ba, magkaroon ka ng buhay. Ganun ba? Okay, parang nag-iisip yung mga bata. Parang iba yata yung kwentong narinig ko Okay, hindi ganun, di ba mga bata? Hindi naman sinabi ko, magkaroon ka ng buhay. Anong ginawa? Hilingahan. Hello? Sa lahat ng kinreate ni Lord, meron ba siyang hilingahan? Tao lang. Ibig sabihin, kung titignan mo, yung parte ng Diyos, ibinahagi sa atin. Di ba? Kasi yung hilinga ay buhay yan eh. Tama? Pag nawala hilinga mo, patay ka na eh. Kapag di ka na huminga, pero special, di ba? Hiningahan niya sa ilong. At ang tao, sabi niya, naging kaluluwang buhay. Yung pagkalikha sa atin ng Diyos, very special. Di ba? Ngayon, pag may special ka sa buhay mo, yung special ba na someone sa buhay mo, hindi ka ba nagpaplano ng maganda? Di ba pag may special someone ka, pinagpaplanuhan mo ng maganda, halimbawa pamilya, special sa yan eh. Di ba? Ano yung isip ng tatay? Gusto ko yung pamilya ko maging ganito, umasenso, magkaroon ng magandang buhay. Di ba? Halimbawa si Albert. Palad nga si Albert eh. Wala siyang kahati tagapagmana eh. No? Sana all. Pero yung mamanahin niya, 3rd floor. Meron pa pala lupa yung mother niya sa ibang sa kanilang lugar. Yayamanin, no? Sana all. Okay, so halimbawa si Albert, syempre isipin ng tatay niya, nanay niya, ano ba yung magandang buhay na maibibigay namin sa kanya? At si Kuya Bobby, kaya nga napakasipag ni Kuya Bobby, no? Hindi yan tumitigil magtrabaho para lang kay Albert. Kaya sabi ko, Albert, umayos ka. Dahil yung tatay mo napakasipag, kailangan mag-aral kang mabuti, galingan mo. Yan, ginagalingan po ba? Parang di yata kumbinsido tatay mo. Okay, so balik tayo doon, no? Mangangarap ang kanyang tatay sa isang magandang
kinabukasan para sa kanya. Kasi special siya eh. Anak siya eh. May connection. Ang lahat ng may connection sa atin, pinahahalagahan natin. Lalong-lalo yung konektado sa ating puso. Ibig sabihin, special yan. Pag anak mo yan, nanay mo yan. Diba? May paplano ka ng maganda. Okay. Tingin nyo, ang Diyos hindi nagplano? Nagplano ng maganda. Actually, bago niya kinreate ang tao, pinrepare niya yung lahat ng paglalagyan sa tao. Di ba nung kinreate niya, dyan na lahat? Ano ba nauna? Kinreate niya muna tao bago siya nag-create ng pangangailangan ng tao? O pangangailangan muna bago niya nilikha ang tao? Ano yung tama? Yung needs ng tao, pinrepare muna bago niya nilagay. Ibig sabihin, pinagplanuhan ng Diyos. Diba? Iniready niya yung pinakamainam, pinakamaganda. Para yung kanyang nilikhain na mahal niya ay ilalagay niya doon. Okay. So, anong punto nung anong puntos ng ating tinutukoy po dito? Kasi minsan alam nyo, hindi mo kilala ang Diyos eh. Kilala mo lang sa pangalan. Kilala mo lang na ginawa ka niya, nilikha ka niya. Pero yung pagiging special mo sa Kanya ay iyong nakakalimutan na special ka sa Diyos, hindi ka kinreate lang dahil naglilibang lang ang Diyos. Hindi ka kinreate lang dahil walang magawa ang Diyos. Nung kinreate tayo ng Diyos, pinag-isipan niya yung mabuti. Amen, ba't naubos yung boses ko? Guys. Para natuloy ako si Red Siderano, kakanta nga akong mamaya. Kapag ang puso. Pwede na ba? Okay, parang nagiging komedyante yata ako ngayon. Okay, so balikan po natin. Ibig sabihin, yung likhain ka ng Diyos, pinagplanuhan niya talaga. Special ka kasi. Ngayon, ito lang ang problema. Sa ating, kahit na tayo Kristiyano, minsan yung ating pagkakilala sa Diyos is very limited. Minsan yung alam din ng nasa labas, yun din yung alam natin. Why? Kasi hindi naman tayo nagsisikap na alamin yung lahat eh. Alam niyo yung mga taong nagtitiwala kay Yahweh? Hindi lang sila basta nagtiwala. Kilala nila kung sino si Yahweh. Yung mga personalidad sa Bible, particularly, di ba? Yung ating ama sa pananampalataya, sino? Si Abraham. Kilala niya ba ang Diyos o hindi? Kilala niya. Kaya siya nakasunod doon sa pinakamahirap na utos ng Diyos na ialay yung kanyang anak na si Isaac dahil kilala niya kung sino yung nag-uutos. At ano man ang sitwasyon ng kanyang buhay, alam niya that God is in control. Okay. So, paano tayo ngayon sa panahon natin, tayo mga Kristiyano? Yung sitwasyon ng ating buhay. Do you believe that God is in control? Naniniwala ka ba na ang Diyos ang may control sa buhay mo? Naniniwala ka ba na hindi mangyayari mga bagay kung hindi pinahintulot ng Diyos? Sabi po yun sa Bible, walang mga bagay na nagaganap na hindi pinahintulot ng Diyos. Ngayon, pwede tayo magtanong, bakit pastor, ganito yung nangyari sa akin? Di ba? Naglilingkod naman ako, bakit yung buhay ko naging ganito? Parang mahirap yung buhay ko. Okay. Ang tanong, tatanungin kita, tapos na ba sa iyo ang Diyos? Di ba? Tapos na ba ang Diyos sa iyo? Hindi pa naman eh. Masyado ka lang mainipin. Di ba? Gusto mo agad may resulta. Para kang yung batang yung may hinihingi sa magulang, nagwawala agad pag hindi agad naibigay. Di ba? Yun namang konsentidor na nanay o tatay, ibibigay agad. Ano nangyari? Hindi natuto yung anak. Alam niyo po, lahat ng bagay na nagaganap ay may kinalaman sa pagkatuto po natin. Unang-una, kapag may mga bagay tayong nararanasan sa buhay, katulad ng may mga hirap, alam niyo yung dahilan bakit inaalaw yan ng Diyos? Gusto lang niya bang i-alaw yan na dahil, gusto ko lang paranas sa Kanya, wala akong magawa eh. Di ba? Ganun ba? Hindi. Tandaan niyo, kung tayong tao nag-iisip, mas may isip ang Diyos sa atin. Di ba? Ang sabi niya sa Kanya salita, yung kaisipan po, hindi niyo kaisipan. Ano ibig sabihin? Mas mataas ang kaisipan ng Diyos.
Yung kanyang tanaw, yung natatanaw natin, limited. Pero yung kanyang pananaw, mas malayo. Yung alam natin, pansamantala, pangkasalukuyan. Pero yung kaalaman ng Diyos, hanggang doon sa eternity. Alam niya lahat. From the beginning, na likhay niya ang tao hanggang sa dulo, alam niya lahat. Ibig sabihin, siya yung Diyos na nagplano, at kung meron siyang ipaparanas sa iyo, ang Diyos po kasi, may ginagawa sa buhay mo. Tingnan niyo po kung hindi mo mararanasan yung mga pagsubok sa buhay, kasi yung particular na ayaw ng tao challenges, pagsubok, obstacle. Kung pwede lang ang iwasan yan, siguro papadaanin ka ni Lord. O anak, mamili ka, itong diretsong daan lang, o itong daan na may pagsubok. Kung kayong papipiliin, ano lalakaran nyo? Ang tao gusto shortcut. Diba? Sa buhay natin, lagi tayong shortcut. Kaya nga yung mga ngayon puro instant Instant coffee. Instant noodles. Diba? Okay. Kaya tuloy yung buhay natin instant din na nawawala. Kasi bakit? Puro chemical. Kasi mga bagay na binabago natin, hindi dumadaan sa tamang proseso, yung natural, it causes death. Tandaan po natin. Yung natural lang yung the best. Kasi created yun ng Diyos. Tignan niyo yung mga matatanda. Di ba? Okay, ang haba ng buhay. Ba't mahaba? Kasi yung uri ng kanilang pamumuhay ay dumadaan doon sa stages ng natural. Yung mga sa probinsya, ganun sinalay daning. Di ba? Dinaig pa ako, nakakabasa. Nakakabasa pa kayo nila kahit wala pa sa lamin? Nakakabasa pa, no? Grabe, tignan niyo, di ba? Okay, nakakabasa pa siya. Nakakasakay pa nga ng aeroplano Di ba nakakapasyal pa? Okay, so biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ano po? Gusto ng tao, instant, madali. Pag sinabi kasi instant, gusto natin madalian. Okay, tingin nyo kung hindi ka bibigyan ng challenges ng Diyos, pagsubok, masasabi mo ba na may Diyos? Kailan gumagawa ang Diyos sa buhay mo? Paano siya nagpapakilala sa buhay mo? Hindi nga po, tanungin ko nga po kayo, paano nagpapakilala ang Diyos sa buhay mo? Diba? Kung walang mangyayari sa buhay mo, saan kikilos ang Diyos? Paano mo siya makikilala? Kung merong problema, inalaw yan ng Diyos kasi gusto ng Diyos, una, matuto ka. Tandaan natin, lahat ng ginagawa ng Diyos may kinalaman sa pagpapaunlad sa atin. Personally, kapag may pagsubok ka, natututo ka talaga. Yung attitude mo, nauubog. Yung mga mali mo, nakikita mo. Di ba? Eh, tingin nyo, pag walang pagsubok, makikita mo ba yung mali mo? Makikita mo ba yung mga pagkukulang mo? Ano ba? Nag-ahayag ang Diyos ng kanyang kapangyarihan kapag may mga eksena sa buhay. May mga eksena hindi mo kayang solusyonan. Amen. Itong mga Israelita, hindi nila kayang solusyonan yung sitwasyon Nasa alipin sila. Sinong magliligtas sa kanila? Diba? Wala makapagliligtas kung hindi eksena ang Diyos sa kanilang sitwasyon. Anong ginawa ni Lord? Pinakita niya yung kanyang kapangyarihan. Kasi bakit? Kasi buhay siya. So sa buhay po natin, yung sinasabi po dyan sa Zacarias, hindi ka dapat mag-rely sa sarili mong kakayanan. Ito kasi yung problema sa tao. Kapag ang tao po kasi marunong naman talaga. Magaling mag-create ang tao. Tama? Kaya nga may mga invention Di ba? Tingnan nyo ba, di ba yung cellphone? Dati yung unang labas ng cellphone, Alcatel. Nagka-cellphone kami ng Alcatel. Pagka naliligo ako ngayon, pag nakita ko yung sabong saver, naalala ko yung Alcatel. Sabi ko, kamukha ng Alcatel to, yung tsura, di ba? Parang ganun, parang safe bag na tawag nila to Tuwan-tuwa ka na nun. Di ba? Okay, kasi technology yan invention, marunong mag-create ang tao. Tapos nagka-cellphone, yung medyo naiba. Meron siyang antena. Nakalagay dito. Di ba? Parang walkie-talkie, tutuwain, naliyabang pa ng mga nakatakin pa yun, tapos nakalagay sa bulsa.
Pero gamitin mo ngayon yun. Mukha kang lineman, di ba? Pero dati, sikat na sikat kasi yung technology nag-a-advance. Patalino ang tao. Pero ang talino ng tao is very limited. Tingnan nyo ang tao. Makaka-create lang ang tao kapag may raw materials. Pag walang materials, makakagawa ba siya? Hindi. Ang Diyos kaya mag-create kahit wala. Kung ikukumpara mo yung kakayahan ng tao, di natin naaabutin. Kasi siya, di ba, nag-provide siya ng pagkain sa disyerto. Nag-provide siya ng tubig. Hinati niya yung dagat, ginawa niyang highway. Di ba? Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos, higit pa sa ating alam. Ano? Ang problema nga lang, kaya hindi natin siya mapagkatiwalaan dahil very limited yung pagkakilala natin sa Kanya. Lalo na pag hindi ka nagbabasa ng Bible, basahin mo Old Testament. Ang tamad-tamad mo magbasa, tapos pag may problema ka, di ba? Hindi mo tuloy kilala yung Lord. Paano ka magtitiwala? Di ba? Kung kailan ka may problema, doon ka nawawala sa church. Tama ba yun? Hello? Di ba? Mas kailangan mo ang Diyos pag may problema ka. Okay, ano po yung punto po dito sa ating pinag-uusapan? Kailangan alam mo yung dahilan ng Diyos. Gusto mga pangyayari sa buhay mo. At sa bawat pangyayari niyan, hindi ka dyan gagawing permanente ni Lord. Hello? Kasi gusto ka niyang matuto. Gusto niyang makita ang iyong kapangyarihan. Tapos ayaw mo pang bumigay. Ano yun? Pilit mo pang gagawin pa rin yung dati. Nakita mo na nga yung resulta, ulitin mo na naman. Tingin mo anong magiging resulta ulit. Magbabago ba? Boom, same ng dating ginawa mo, yung gagawin mo ulit. Same result. Frustrated ka na naman. Diba? Stress ka na naman. Kasi bakit? Sabi ni John Maxwell, lagi ko sinasabi po sa inyo, kung ano daw po yung bagay na paulit-ulit mo ginagawa, ay siya rin magiging paulit-ulit na resulta. Ano ibig sabihin? Mali yung sistema mo. Baka kailangan may itama. Baka kailangan kang merong iayos. Baka alam mo yung mali, hindi mo ginagawa yung tama. Baka nag-i-stay ka sa mali. At nananalangin ka sa Diyos, nasamahan ka niya. Do you think nasasamahan ka ni Lord? Pag may tinuturo siya sa iyo, hindi mo ginagawa, hindi ka sasamahan ni Lord. Hindi konsentidor ang Diyos. Tinuturuan ka niyang makilala mo siya. Tinuturuan ka niyang magpakumbaba. Alam niyo ang problema ng mga Israelita kaya hindi kumilos ang Diyos? Hindi sila marunong magpakumbaba. May pride na sila. Kasi bakit? Biruin niyo buhay yung Diyos, pinagpalit sa Diyos-Diyosan. Hello? Nakuha nila sumamba sa Diyos-Diyosan, samantalang yung Diyos na buhay, nakita nila yung ginawa. Paano sila napunta sa ganong pangyayari? Hindi mo pwedeng pagmalaki, ay, Pastor, kilala ko naman si Lord. Totoo yun. Pero kapag tumira ka sa mundo, yung pagkaalam mo sa Diyos, kahit alam mo yan, mababago ang sistema ng buhay mo. Kasi kung ano yung bagay na ginagawa mo, siyang maa-adapt ng puso mo, ng isip mo, ng pagkatao mo. Kaya nga, lagi natin sinasabi ng mga kapatiran, huwag niyong ipagpapalit yung mga araw na ibinibigay niyo sa Diyos. Yung araw na sa Panginoon, huwag mong kunin. Kasi unti-unti kang lalamunin ng sanlibutan at darating ka sa pagkakataon na makikita mo ang dami nang nawala sa iyo. Meron ka ng pera, pero yung relasyon mo sa Diyos, wasak. Meron ka nga magandang sasakyan, pero wala ka namang kapanatagan. Na ang kamay mo parang butas. Kasi bakit? Kinalimutan mo kasi ang Diyos na lumikha sa iyo. Kaya yung mga Israelita, ang problema nila is pride. Hindi nila kinilala ang Lord. May sarili silang pamamaraan. Pero at the end of the day, babalik din naman pala sila. Masyado kasi mga pakipot masyado yung mga tao eh. Diba? Sabihin, di kita kailangan, kaya ko na. Pero at the end of the day, bumabalik din naman tayo. Bumalik pa sila kay Lord o hindi? Bumalik sila.
Kasi nakita nila na wala namang palang ibang makakatulong sa kanila. Si Lord lang. Ano po? So, makikita natin dito na napakahalaga na kailangan mo talagang ibigay yung tiwala kay Lord. Paano ba nagtitiwala kay Lord? Lahat ng gagawin mo, bigay mo kay Lord. Amen. Huwag kang gumawa sa sarili mong paraan. Hello? So, sabi niya niyan? Hindi tayo, pakibasa nga po, hindi tayo magtatagumpay kapag hindi natin kasama ang, hindi ka magtatagumpay. Diba? Paulit-ulit lang naman yung gagawin mo eh. Nagtagumpay ka ba? Ibig sabihin, hindi yan yung pinagagawa ni Lord. Kasi kung totoong ikaw ay mananampalataya, dapat alam mo yung daan ni Lord. Dapat yung nangyari na sa'yo dati, huwag mo lang ulitin. Kasi mangyayari uli yun. Baka mas malala ka. Diba? Napakahirap nun. Gusto kang tulungan ni Lord, ayaw mo naman matuto. Diba? Inalis ka na nga dyan ni Lord sa ganyan sitwasyon. Babalikan mo na naman uli. Mag-i-start ka na naman. Eh naghahanap ka na mas malalang bagay na mangyayari sa buhay mo. Ang kailangan po doon pagkatuto. Na yung lahat ng ating gagawin, Lord, sabihin natin kay Lord, mali ako sa dati kong pamamaraan kasi sarili kong diskarte kasi yun. Kaya nabigo ako. Ano pa sabi po dyan? Hindi tayo magtatagumpay kapag hindi natin kasama ang Diyos. Ang Israel ba nagtatagumpay pag di nila kasama ang Diyos? Hindi! Napapahamak sila. Nasasakop sila ng ibang bansa kapag kinakalimutan nila si Yahweh. Kasi ang future nila, ang buhay nila ay nasa kamay ni Yahweh. Kasi hindi sa panahon po natin na ang buhay natin, ang future natin, wala sa sarili nating kamay. Nasa kamay ng Diyos. Siya yung may likha sa atin. Siya yung Diyos na ating kinikilala na kailangang pagtiwalaan natin at ilagak natin sa Diyos yung lahat ng bagay. Ang sabi niya dyan sa pangalawa, pakibasa nga po. Mapapagod ka lang pag nag-iisa ka at uuwi ka sa kawalang oras. Okay. Papagod ka lang kapag nag-iisa ka at mauuwi sa kawalang pag-asa. Ganyan nangyari sa mga ano. Alam niyo bakit nilagay yan sa Bible yung istorya ng mga Israelita? Tingin niyo bakit nilagay yan dyan? Para lang ba i-inform tayo sa history? Ito yung history. Para lang malaman natin. Tandaan niyo, ang Bible nagtuturo ng katotohanan. Kaya yan nilagay sa Bible para hindi na natin ulitin pa, para hindi na natin gayahin pa, para hindi natin maranasan yung naranasan nila. Matigas ulo natin eh. Di ba? Kasi ganito po yan. Ang Biblia ay buhay po natin, tama? Kasi ibinigay yan ng Diyos, isinulat ng taong kinasihan ng Diyos para ipaalam sa atin ang mensahe ng Diyos sa atin. Okay. So, ibig sabihin, itong Biblia ay may kinalaman sa buhay natin. Actually, this is the story of our life. Yung Bible. So, ano gagawin ngayon? Kailangan mo yan baybayin. Kailangan mo isa buhay yan. Kasi parang ganito lang yan eh. Naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka naniniwala sa Kanyang salita. Imposible po yun. Ang taong naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Kanyang salita. Ang taong naniniwala sa Diyos, nang hahawakan sa Kanyang salita. Ang taong naniniwala sa Diyos, sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Nakakalungkot lang sa panahon po ngayon, mga Kristiyano, yung salita ng Diyos, wala nang pinagkaiba. Yung Bible, wala nang pinagkaiba sa ibang libro. Ang salita ng Diyos ngayon sa maraming Kristiyano, nagiging isang alamat na lang. Nagiging isang kwento na lang. Di ba? Kasi bakit? Kasi pababaw na ng pababaw yung pagkaunawa sa Diyos. Pababaw na ng pababaw yung pagkakilala mo sa Diyos kasi ubos na yung oras mo, inagaw na ng mundo, ubos ang oras mo sa pagtatrabaho, lahat na pinasok mo, di ba? Ayaw mo nang magpahinga. Pero kapag nagkakasakit ka, kanino ka magpipray? Dapat huwag ka magpipray kay Lord. Kasi bakit? Ano ginagawa mo kay Lord? Panakit butas? Pag may kailangan ka, lalapitan mo? Huwag ganun. Sabi mo sa atin mo, huwag ganun. Diba? Totoo naman yun eh. Ikaw ba? Tanungin kita. Ikaw ba pagka
Yung tao, hindi ka kilala, di ba? Hindi ka kilala ng tao. Tapos lalapitan ka lang niya pag may kailangan. Ano nararamdaman mo? Ay, isipin mo, kung tao na to, di ba? Pag may kailangan lang sa akin, doon lang ako kilala. Tingin mo, hindi nararamdaman ng Diyos yun? Di ba? Siya nga ang may lumikha sa atin eh. Yung sabihin ng Diyos, may damdamin. Amen? Kung paano tayo may damdamin din ng Diyos. Pero buti na lang, mabait ang Diyos. Kasi bakit? Kasi kahit na gano'n yung ginagawa natin na akalimutan siya pero tatawag tayo, eh tapat pa rin siya sa kanyang pangako. Hello? Alam nyo kaya, maraming bagay hindi nagkatutupad sa buhay natin sa palanin ng Diyos. Hindi kasi tayo marunong sumunod. Hindi natin siya kilala. Kaya hindi tayo makapagtiwala. Kasi bakit? Very limited yung pagkaalam natin. Kasi bakit? Kasi wala ka namang panahon sa kanyang salita. Alam niyo po yung mga taong Bible character na nasa Biblia at yung mga lingkod ng Diyos na tinawag niya, kilala nila si Lord. Kaya napakadaling magtiwala sa Kanya. Sa anumang sitwasyon, nagtitiwala sila. Why? Kasi alam nila na hawak ng Diyos yung panahon at sitwasyon. Si Apostol Pablo, tignan niyo yung kanyang mga sulat. Yung mga karanasan niya, hindi niya tinitignan big deal sa kanya. Alam niya na inalaw ng Diyos na sa sitwasyon na yun, mayroong dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Ganun po ba yung pananaw natin? Yun po yung pananaw ng mga taong malalim sa pagkakilala sa Diyos. Pero kapag mababaw ang pagkakilala mo sa Diyos, lagi kang may question sa Diyos. Ang taong malalim sa Diyos, hindi kini-question si Lord. Kundi, lumalapit kay Lord para tulungan siya na Lord, tulungan mo po ako na ma-overcome ko to. Pero yung mababaw, Lord, bakit po ganito? So, saan ka ron sa dalawa? Nagko-question ba sa Diyos? O nanalangin sa Diyos para tulungan ka? Ano po? Okay, next slide please. Sabi niya dyan, sapagkat, pakibasa nga po. Sapagkat di natitiyak ang magiging bunga ng ating sarili. Okay, sapagkat di natitiyak ang magiging bunga ng ating sarili. Okay. Alam nyo, kapag nagpaplano tayo, di ka naman sigurado eh. Ang ganda ng plano mo. Tingin mo, matutupad ba to? May kakayahan ka ba na, halimbawa, may kakayahan ba tayo na 5 years from now, may plano tayo? Alam ba natin yung end result? From now to 5 years na lilipas? Alam mo ba yung magiging buhay mo, magiging resulta? Meron kang projection. Pero wala kang kakayahan na ngayon ay alamin mo yung mangyayari sa 5 taong pang lilipas. Diba? Tanging ang Diyos lang. Hello? Kaya nga kung sino man ang may alam sa buhay mo, ang Diyos. Alam niya yung future mo. Gusto ka niya bigyan ng magandang buhay. Kaso nga lang, wala ka sa linya ng gusto ng Diyos. May sarili kang paraan. May sarili kang sistema. Okay, tignan, makikita mo naman eh, pag sa sarili mo sistema, hindi nagiging maganda. Di ba? Minsan kasi, ang ganito nangyayari, mga kapatid, dapat po natin baguhin. Minsan, ang ano natin kay Lord, may sarili tayong paraan, tapos magpipray tayo. Ano ba yung dahilan bakit tayo nagpipray? Bakit ka ba nagpipray kay Lord? Bakit tayo nagpipray ng dahilan? Para tulungan tayo ni Lord, para samahan tayo ni Lord sa gusto natin gawin. Alam nyo, maraming Kristiyano ganyan. Meron ka sariling sistema, kunyari magpipray ka. Pero meron ka ng ginagawa. Meron ka ng paraan. Gusto mo, samahan ka ni Lord. Hindi ka sasamahan. Ikaw ang sumama. Hello, ulitin ko. Hindi ka sasamahan ni Lord sa sarili mong paraan. Ikaw ang sumama sa Kanya. Yun yung gusto ni Lord. Hello? Ayun sabihin, kunyari, nagpipray ka lang, pero deep in your heart, meron ka lang ibang sistema sa buhay. Kailangan natin brasuhin yun. Kailangan natin tanggalin yan, mga kapatid. Kasi alam nyo, pag nakasanayan natin yan, ako, sistema na ng buhay mo yan. Routine na yan. Habang may mga pinaparanas si Lord sa'yo, yung pagkatuto, igras mo na. Yakapin mo na yung pagkatuto para mabago yung sistema. Tanungin mo si Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Hindi yung ikaw yung gagawa ng paraan. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, magpe-fail ka lang dyan.
baka mas malala pang pangyayari ang magaganap. Mas mahirap yun. Mas mabaong ka doon sa mas malalim. Hello? Tandaan po natin, in every experience there is a lesson. Ano po? Merong lesson. Yung Israel, merong lesson din yung nangyari. Gusto ng Diyos, matuto sila na magpakumbaba. Gusto nila matuto sila kilalanin talaga si Yahweh. Ano po sabi diyan? Kawikaan 14:12. Pakibasa nga po. Diyan, malinaw dyan, di ba? Ano ba yung book ng Kawikaan? Proverbs. Ano yung Kawikaan? Book of Wisdom. Aklat ng karunungan. Kasi yung sinasabi diyan, actually, ang dami niyang ano po eh. Ang dami niyang, yung ano na yan, yung Book of Proverbs, ang dami niyang ano, practical system sa buhay. Pag binasa mo yan, puro practical. Paano makitungo, ano yung dapat na maging ugali mo, ano yung dapat na maging reaction mo, ano yung attitude mo, andyan po lahat yan. Ano? So sabi niya, may daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit ang gulot kamatayan ng dulo nito. Ibig sabihin, ikaw yan. Yung mga alam mo, hindi mo alam kung saang direksyon patungo yan. Eh, sinabi na ni Lord, saan daw patungo? Kamatayan daw ang tutunguhan yan. Sa kaninong paraan? Sa sarili mong paraan natin. Ano ibig sabihin? Pag ginamit natin sarili natin paraan, hindi tayo mapapabuti. Kaya nga napakahalaga, yung lahat ng ating gagawin, doon sa verse natin binasa, ibibigay mo kay Lord kasi siya yung nakakaalam ng mabuti. Na ang ibig sabihin, yung lahat ng ating gagawin, isasangguni natin kay Lord. Okay, ano po sabi niya dyan? Huwag kang mamuhay sa sarili mong paraan, kundi lakaran mo ang kanyang. Okay, huwag kang mamuhay sa sarili mong paraan, kundi lakaran mo yung kanyang daan. Kung ano yung gusto ng Lord, kung ano yung kalooban niya, kung ano yung sinasabi ng kanyang salita, gawin mo. Hindi ka mapapasama. Pero kapag hindi mo ginawa, sigurado, mapapasama ka. Hello? Okay. Pangalawa, ang sabi diyan? Kay Yahweh, ang buhay mo ay kay Lord, walang talo. Puro panalo po tayo. Diba? Yung wise na tao, ano daw yung wise na tao? Ayaw niyang matatalo. Diba? Ang Kristiyano dapat wise. Aso sa mga Kristiyano, maraming kamote. Diba? Hindi wise. Kasi bakit? Diba? Ang dami na nga sinabi ni Lord sa'yo, gawin mo to. Iba pa rin yung ginagawa mo. Ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Tapos pagka naghirap ka, tatawag ka kay Lord. Alam niyo ang tawag po dyan, slave mentality, which is the mentality of Israelites. Ang tawag dyan, slave mentality. Ang mentalidad mo, andun ka pa rin sa dating sistema. Naka-alipin ka pa rin ng dating mong sistema. Okay, slave mentality po ang tawag po doon sa mga Israelita. Okay, next slide please. Pangalawa. Okay, pakibasa nga po. Lahat sa ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. Okay, tandaan niyo po, lahat sa ating buhay nasa kamay ng Diyos. Pagka gusto nga niyang bawiin yung buhay mo, wala ka nang magagawa eh. Ang tao kaya mag-create ng robot. Aba, natutuwa ako sa technology ng tao, alam niyo yung mga robot po ngayon, di ba yung mga robot dati? Diba dati gano'n? Yung galaw. Pero yung galaw po na robot ngayon, galaw tao na. Oh. Pag nilalagyan ng aesthetic na, katawan, mga tao na talaga, may response. Hello? Ako, ayun, naalala ko pala, yung AI, di ba may AI na sa mga cellphone natin? Actually, hindi naman po robot yun eh. Ano po yan? App po yan. Pero ang AI, napansin ko, napaka-accurate niya. Kumpara yung magre-research ka sa Google, may translate ka na ganito, tapos yung English niya pag-translate. Maluluha ka sa translation. Diba yung Google Translation? Pa-translate niyo po sa AI. Kasi
Ang lalaking ano niya eh. Tinetesting ko lang siya eh. Ang galing. Ang galing. Alam nyo bakit? Kasi, nagsalita ako ng kapampangan. Tinayip ko. Sabi ko, translate mo nga to sa, sa Tagalog. In-translate niya po. Accurate. Wow, sabi ko, galing ng technology. So, technology po yun. Magalingan ng tao. Pero, tandaan niyo yung technology, laging limited. At yung technology, pwede natin gamitin para sa mabuti, hindi sa masama. Okay. Kaya ngayon mga bata ngayon, pag may assignment, si AI din kaibigan eh. Mahina kayo pag Google. Okay, parang binigyan ko yata ng tip yung mga ano rito ah. Baka pag hindi na mag-aral. Hindi, mag-aral kayo. Tulong lang yon, tulong. Pagkakailangan nyo, actually pagka nag-research kayo, napaka galing ng ano niya. Kasi ano po yan, app po yan na in-upload yung lahat ng mga programa na may kinalaman sa iba't ibang issue ng buhay. Ang tinutukoy ko lang dito, yung tao, ano yun, nag-i-evolve, nakaka-invento, pero nakakita na ba yung tao na nakalikha talaga ng isang buhay na tao? Wala eh. Diba? Hindi natin kaya. Kahit nga isang langaw, di sila makagawa-gawa ng totoong langaw eh. Kasi bakit? You cannot duplicate. Hindi natin kaya i-duplicate yung nilikha ng Diyos. Nangungopia lang tayo pero hindi natin siya kayang gayahin na totoong-totoo. Kasi bakit? Yan yung uniqueness ng Diyos. Biruin niyo yung bakterya, hindi mo na makita, may buhay. Diba? Doon ka ma-amaze eh. Hindi na makita ng mata mo. Gagamit na ng pinakamataas, malakas na lente, makikita mo. Diba? Yung langgam nga, liit na eh. Diba? Isipin mo paano kaya bitukan ng... Kumain kaya tayo ng inihaw na bitukan ng langgam. Diba? Sarap yung bitukan ng manok. Yun yung pinapangarap ko, makakain naman ng isaw ng ng langgam. Okay. So, joke lang po yan. So, lahat sa buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. So, siya may nilikha. Tayo, limited. Pero ang Diyos, walang limitasyon. Makapangyarihan po siya. Okay. Next slide, please. Ano po sabi niya dyan? Okay, marapat lamang natin siyang pagtiwalaan sa lahat ng panahon ng ating buhay. Yan, nilagay po natin yung favorite nating verse. Kawikaan 3, 5-6. Pakibasa nga po. Gagawin ka ang pagkakala mo, puso at ubusan, at huwag kang mananakot sa sarili mo. Dahil sa milig sa lahat normal at Okay. Sabi niya, kaya ka magtiwala. Anong klase pagtitiwala daw po? Buong puso at tingnan nyo dinoble na ni Lord dyan, buong puso, tapos nilagay pa ng lubusan, para wala kang takas. Diba? Buong puso, pag sinabing buong puso, buong pagkatao mo, no reservation. Hindi yung pagtitiwala ka pero may sarili ka pang paraan. Hindi po pagtitiwala yon. May reservation ka. Pagtitiwala, binibigay mo ng buo. Tama po ba? Hello? Kaya ka magtiwala buong puso at sabi niya pa lubusan at huwag kang ano daw? Okay. Anong tawag dyan? Doon sa pangalawa, ang tawag dyan? Warning yan eh. Warning po yan. Danger kasi yan. At huwag kang mananangan sa sariling tulungan. Panganib po yan. Kasi yung mga tao, yung mga king na tinawag noon, na dating matuwid sa harapan ng Diyos, pero kalaunan, nalulog sa kapangyarihan, sa kayamanan, sa kontrol, ano nangyari? Nagtiwala sa sariling karunungan. Ano ang naging nangyari sa kanila? Bumagsak ang kanilang kaharian. Kaya nga kasi, yung Book of Proverbs, nagtuturo yan ng karunungan. Ibig sabihin, warning yan. Ang dapat mo lang gawin, magtiwala kay Lord, buong puso at lubusan. At kailangan mong ialis yung tiwala mo sa sarili mong paraan. Okay, hindi naman po yung tiwala confident may gagawin ka, no? Baka naman sabihin, sinabi po kasi ni Pastor, na magtiwala lang kay Lord, wala po akong tiwala sa sarili ko. Di ba po yun? Okay, ang tinutukoy ng tiwala dahil lahat ng gagawin mo, yung mga paplanuhin mo, ititiwala mo kay Lord. Iba po yung confidence sa sarili pag may gagawin ka. Okay? Malinaw po ba?
Okay, baka magkasis yan. Sabi po kasi ni Pastor, baka sa school, sabi po kasi ni Pastor, ayaw ko pong umanswer, teacher. Kay Lord ko po muna tatanungin sa sagot. Okay, so hindi naman po ganun. So warning, no? At huwag ka mananang sa sarili karunungan. Ano pa sinabi? Siya ay sangguniin sa lahat mong balak. Inulit lang yung una eh. Di ba? Yung una yan eh. Pagtitiwala ng buong puso't lubusan eh. Di ba? Inulit ulit. At ano yung result? At kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong balak. At ano, ginagawa ba natin yan palagi? Or sometimes, kung gusto mo na magandang resulta sa buhay, ito yung magandang panghawakan natin. Lagi natin i-quote yan. Para ma-remind tayo, ay, hindi pala sa sarili kong paraan. Kasi ganito po. Alam nyo, yung stress, pumapasok yan sa ginagawa natin. Kasi napoprostrate ka, gusto mo may mangyari sa sarili mong paraan. Pero kung gagawin mo yung pinagagawa ni Lord, hindi ka mapoprostrate. Kasi bakit? Kasi alam mo, magtatagumpay ka. Amen. At hindi ka bibiguin ni Lord. Ano sabi? At kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong alakad. Tutuparin ba ni Lord o hindi? Ano? May doubt na kay Lord. Tutuparin ba ni Lord o hindi? Parang sinabi niyo, huwag na tayo maniwala sa Biblia pag sinabi natin hindi niya tutuparin yan. Si Lord ang nagsabi niyan. Ang tanong, si Lord ba na may ipinangako nung ginawa mo ng totoo, pinangawakan mo ng totoo, sinunod mo ng totoo, sinunod mo ng buong puso? Meron ka bang natatandaan sa Biblia na hindi niya tinupad yung pangako niya? Magbigay ko kayo ng verse. Mag-uuwian na tayo. Wala, di ba? Lahat na sinabi niya totoo. Pag totoong sinunod mo at totoong pinanghawakan mo. Walang dahilan ng Diyos para hindi niya gawin yung pangako niya. Amen. Kahit sa anumang paraan, kaya ito pa rin ng Diyos. Yung kay Hope, tingnan nyo, di ba? Yung nangyari kay Hope. Ibinalik uli ng Diyos kung tinesting siya. Yung kay Joseph, ang pinakamagandang ano po dito eh. Meron siyang vision. Pinakita ni Lord, ikaw magiging great. Yung mga kapatid mo, yuyukot sa'yo. Pero yung nangyayari, iba. Nagalit sa kanya yung pamilya niya, yung mga kapatid, gusto siyang patayin. Di ba? Okay. Hinulog siya dun sa balon. Ang sabi nung sa patayin na natin to, sabi nung isa, wag. Benta na lang natin. Biruin nyo. Ganun yung nangyayari. Ikaw, kung pinangakuha ka ni Lord, binigyan ka ng vision, ganun yung nangyayari. Maniniwala ka pa kaya kay Lord? Pero alam niyo po si Joseph, hindi siya nagtanong kay Lord. Nanatili siyang tapat sa Panginoon, kay Lord. Hindi siya nag-doubt. Pero instantly, pagpunta niya ng Egypt, alipin siya doon, nakasuhan pa nga siya doon, attempted rape, pero manipulation. Kasi bakit? Tinawag siya nung asawa ni Potiphar. Gusto kasi ng babae, gawin siyang, tawag dito, gawin siyang boylet. Di ba? Kapit. Okay. Sabi niya, ayaw niya kasi mabuti sa kanya si Potiphar. Ayaw niya pumayag. Nung tatakbo siya, nahawakan yung kanyang damit. Nahubaran siya. So may nakasuhan tuloy siya ng attempted rape. Pero yun nakulong siya, wala siyang kasalanan. Di ba napakabigat nun? Pero yun pala yung paraan ng Diyos. Di ba? Noong panahon na nagkaroon ng mga panaginip yung kanyang mga kasamahan sa pinaliwanag niya. At yung cupbearer na nakulong din at nakalaya, nung may problema yung hari, naalala siya, nga pala, nakalimutan ko si Joseph. Nirekomenda niya ngayon sa king. At ito pong kasama ko doon sa kulungan. Papaliwanag ng panaginip. O tawagin mo, sabi ng mahal na hari. Instantly, yung panaginip ng king, hindi niya binabanggit. Sasabihin niya lang, ano yung panaginip ko? Kapakahirap, di ba? Di sa mga sorcerer niya, yung mga niya, di ba? Sabi nung tawagin mo yung mga sorcerer natin. Okay, sabi ng mga sorcerer, mahal na hari. Sabihin niyo po yung panaginip niyo, tayo papaliwanag. Hindi ko sasabihin. Basta yung paliwanag niyo kung ano yung panaginip ko. Mahal na hari, wala naman pong makakagawa ng sabi nila na ganong bagay na sinasabi nyo. Hindi nyo pala magagawa. Pugutan ng ulo yung mga yan. Pinugutan ng ulo lahat yun. At yan si Joseph. Siya na ngayon nasa next in line.
tinatawag siya. Pero dahil may pangako ang Diyos. O Joseph, ano yung panaginip ko? Binanggit niya agad. Kasi bakit? Binubulong kasi ni Lord eh. Ano yung panaginip ng hari? Kasi yun yung time ni Lord na mag-shine siya. Oh, di ba? Meron time na mag-shine. Okay. Di ba pagka-interpret niya ng kanyang panaginip ng king, anong ginawa ng mahala ng hari? Oh, gawin natin ganito. Pangalawa sa akin tong tao na to. Alam niyo, pinagpala ang Egypt. Actually, nakasurvive sa famine yung lahat ng mga bansa dahil bumibili sa kanila. Si Joseph pinamamahala. Naging magaling siyang tagapamahala, bumibili iba't ibang bansa ng pagkain. Okay, kasi pinaghandaan nila yung panaginip na 7 bakang, tama ba 7 ba? Baka sobra yung ko. Okay, payat na baka, di ba? Tapos matatabang baka, tapos payat na trigo, tapos matatabang trigo. Na ang meaning nun, may darating na kasaganaan ng ilang taon, pero darating din katumbas nun yung taghirap, taggutom. Kaya ang payo ni Joseph, mahal na hari, 7 araw na sagana, mag-impact tayo ng marami. Okay. So, doon natin makikita, yung Diyos, merong ginagawa. Akala mo lang wala. Kasi bakit? Mailipon ka kasi. Diyan, akala mo lang walang ginagawa si Lord. Merong ginagawa dyan. Sabihin ko sa'yo, huwag ka lang mainip. Okay. Okay. Pasensya na kayo, yung mga artista dito sa loob ng church. Okay, anong sabi dyan? 2 bagay ang pinapaunawa ng talata. Ang lubos na pagtitiwala sa Diyos, buong puso. Ano pa po yung pangalawa? Ang huwag magtiwala sa sarili nating kaalaman, sariling unawa. Next, please. Tingnan po natin mga verse. Ano po sabi dyan sa Awit 37, 4-5? Pakibasa nyo nga po. Kailangan mo namin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Verse 5. Ang iyong sarili sa Kanya ay talaga tutulungan ganap na pagkakay na iyon. Okay. Alam niyo po, sabi niyo din sa English, delight yourself to the Lord and He shall give you the desire of your heart. Doon po sa verse 4. Kay Lord natin kailangan ilagak ang lahat. Yung lahat ng ating gagawin, bigay mo kay Lord. Kasi ang tamang gawin ng tao, hindi mo hanapin yung kaligayahan sa material, sa pera, sa bahay, sa mga gamit, sa kotse, sa lupain. Pagka mo hinanap, mapaprostrate ka. Alam mo, ang kaligayahan tama pala, hanapin natin kaligayahan natin kay Lord. Kasi kapag kay Lord yung kaligayahan po natin, si Lord yung magiging sentro ng ating buhay, mas madaling sumunod. Amen? At hindi ka na po-prostrate kasi bakit? Kasi si Lord yung minamahal mo. Ang kaligayahan mo si Lord. Ano gagawin ni Lord? Dahil minahal ako nito, sinusunod ako, ito yung reward mo. Yung lahat na kailangan mo ibibigay ni Lord. Tutuparin ni Lord yung pangako mo kasi bakit? Sa kingdom setting, mga kapatid, para i-bless ng king, yung isang tao o yung isang kawal, kailangan niyang maging tapat sa hari. Kailangan niyang sumunod sa hari. Kapag ang isang kawal, ang iniintindi niya, yung kayamanan sa kaharian, hindi ho yung pinagpapala ng hari. Sinutsugi pa ho yan ng hari. Ano yung ginagawa natin sa kingdom ni Lord? Saan tayo busy? Sa king o sa kingdom? Sa araw-araw mong buhay, saan ka busy? Yung realidad. Sa king ba o sa kingdom? Ang totoong answer, sa kingdom madalas. Wala tayong panahon minsan sa Diyos. Paano ka i-bless ni Lord? Dahil yung sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 33 is kingdom settings, mga kapatid. Kailangan mo munang i-please yung hari. Kailangan mo paglingkuran ng hari. Unahin mo yung mga gawain doon sa kanyang kaharian. At ano sabi? Idaragdag ko sa iyo yung lahat ng pangangailangan mo. Ibig sabihin no, pagtatagumpay, merong gagawin si Lord sa buhay po natin. And lastly, dito po tayo pagwawakas. Pakiclick nga po. Unang Pedro 5:8, pakibasa nga po. Kapagkat iwala ninyo sa Kanya ang inyong mga Okay, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin lahat, ibigay mo kay Lord.
sa aalalahanin sa buhay sapagkat siya ang nagmamalasakit sa iyo. Mahal tayo ni Lord. Gusto ni Lord na marating natin yung magandang buhay. Huwag mong pangunahan si Lord. Huwag mong gawin yung kakayahan mo. Bigay mo yung kay Lord yung tiwala mo. Baguhin mo na yung sistema. Huwag mong ulitin. Kasi kung mali yung ginawa mo, inulit mo na naman, gano'n na naman ulit, mas malalang problema ang darating sa'yo. Kasi sinabi doon, kung ano yung ginagawa mo, siya rin magiging resulta. Pero kapag sumunod ka kay Lord, mag-iiba yung resulta. Kasi bakit? Kasi dadalhin ka ni Lord sa pagkatagumpay at yung mga plano na sa buhay mo ay tutuparin ni Lord. Amen. Ibigay natin sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Kasi sa lumikha sa atin, siya may magandang plano sa buhay po natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay magstayo. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Lord, salamat po sa umaga po ito. Natunay nga, Lord, meron kaming kakayahan. Marunong kami mag-create. Marunong kami lumikha. Pero Lord, lahat ng alam po namin, kakayahan po namin, kayamanan po namin, o anong meron man kami, lahat pansamantala, Panginoon. Pero Lord, yung kakayahan mo, yung alam mo, ikaw ay nakakaalam ng lahat. Ikaw ay nakakaalam sa aming buhay. Nakakaalam, Panginoon, ng plano mo sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos, na magtiwala po sa iyo ng buong puso at lubusan. Ibigay po namin sa iyo pagkatiwala sa lahat ng aming gagawin. At ang pangako mo po, Lord, kami po yung pagtatagumpayin. Lord, baguhin mo yung mga maling sistema. Yung mga maling, Lord, mga gawin po namin na inuulit-ulit namin na nagre-resulta ng hindi maganda. Turuan mo kami na alamin ang iyong kalooban. Sundin ang iyong naisin. Sundin yung plano mo sa aming buhay. At kung gagawin po namin to, Lord, mababago yung sitwasyon. Dahil papangyarihin mo po yung mga plano mo po. Na ang plano mo po ay mabuti. Sa ikabubuti ng iyong mga anak. Nang nais mo po, pagbalain mo po ang buhay ng bawat isa. Purihin po yung pangalan sa umaga po ito. Ang mga salita mo po ito namin ng pag-aralan. Itanim mo po sa aming puso. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, ang ating pong tithes and offerings, encouragement po ay matagpuan sa Pangalawang Korinto sa chapter 8 verse 12. Dito po sinasabi na sapagkat kung bukas sa kalooban ng ang pagbibigay, tatampi ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo na hindi niyo kaya. Kasi po, sinasabi na dito ko na hindi namang gano'ng kalaki ang inyong nabibigay. Kung ito po ay bukas sa inyong kalooban, ito po ay tatanggapin na ating Panginoon Diyos. Salamat po. Yes,
Panalangin po natin ating mga handog. Panginoon, narito yung aming mga handog sa umagang ito. At mga Panginoon, magamit namin ito sa pagpalago ng iyong salita dito sa lugar na ito, Panginoon. Panginoon, ang malang pinagkakita ng aking mga kapatid, ang kanilang mga handog, ito Panginoon ay pagpalain mo. At pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ganun Panginoon sa hindi ko nakapagigay. Naway Panginoon, natuto ko sila na bigay ng kanilang mga yung konting hinipig, Panginoon. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. At pinamang sasabawan natin ang 5 piso mula sa ating mga puso. Tapain natin ang sumaya na nakatulong sa atin. Ay, sa At ngayon naman po ay sasagawa natin ang finance report. Na tayo ay magkakapatid sa pananampalataya, tayo ay sama-sama sa Panginoon upang mapatatag natin at mapalawin pa ang iglesia ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Salamat po sa Panginoon at tayo muling aawit sa ating Panginoon sa ating closing song sa sayo ng awit po. Tayo po ay manalangin, Panginoon, salamat po sa aming natapos na gawain sa isang malayang pagpupuri, sa isang malayang pagsamba. Lord, patuloy mo po pagpalain ang iyong mga anak. Dalangin ko po ang
sa aming buhay, Panginoon. Patuloy po namin ipagkatiwala po sa iyo ang lahat. Patuloy ka namin sundin ng buong puso. Ikaw po, Lord, yung maging priority po namin sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Sa iyo po kami magtitiwala ng buong puso at lubusan upang, Lord, ang aming lalakaran ay ang iyong mga plano at ang iyong naisip. Gabayan mo po ang bawat isa. Lord, patuloy na patnubayan, pagpalain ang buhay ng iyong mga anak. Ingatan, Panginoon, ni Diyos sa mga pupuri ng kapahamakan karamdaman. Ikaw ang Diyos na muli sumubaybay sa muli sa linggong tatahakin ng aming buhay. At sa sandali pong ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pumayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang patuloy nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.